Mateo Kabanata 11. Nang matapos bigyan ni Jesus ng tagubilin ang kanyang 12 alagad, umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga kalapit na bayan. 2. Habang nasa bilangguan si Juan, nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya nagsugo siya ng ilan sa kanyang mga alagad. 3. Upang tanungin si Jesus, ikaw na ba ang darating na ipinangako, o maghihintay pa kami ng iba? 4. Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin niyo ang inyong narinig at nakita. 5. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga lumpo ay nakakalakad, ang mga may ketong ay gumagaling, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay muling binubuhay, at ang mabuting balita ay ipinapangaral sa mga dukha. 6. Pinagpala ang sinumang hindi natitisod dahil sa akin. 7. Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Ano ba ang pinuntahan nyo sa ilang upang makita? Isang tambo bang inuuga ng hangin? 8. Kung hindi, ano ang pinuntahan nyo? Isang taong nakasuot ng mamahaling damit? Ang mga nagsusuot ng mamahaling damit ay nasa mga palasyo ng hari. 9. Kung gayon, ano ang pinuntahan nyo? Isang propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa siya kaysa sa isang propeta. 10. Siya ang tinutukoy ng kasulatan na nagsasabing, narito, isinusugo ko ang aking mensahero na mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. 11. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, sa lahat ng ipinanganak ng babae ay wala pang naging higit na dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo. Ngunit ang pinakamababa sa paghahari ng Diyos ay higit kaysa sa kanya. 12. Mula pa noong panahon ni Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang paghahari ng Diyos ay masigasig na isinusulong, at ang mga taimtim na naghahangad nito ay nagsisikap na makapasok. 13. Sapagkat ang lahat ng kautusan at ang mga propeta ay nagpahayag hanggang sa panahon ni Juan. 14. At kung tatanggapin nyo ito, siya ang Elias na dapat dumating. 15. Ang may pandinig ay makinig. 16. Sa ano ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa pamilihan na sumisigaw sa kanilang mga kalaro. 17. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit hindi kayo tumangis. 18. Sapagkat dumating si Juan na hindi kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinabi nilang, inaalihan siya ng demonyo. 19. Dumating naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi nila, tignan niyo. Matakaw siya at lasenggo, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng mga bunga nito. 20. Pagkatapos nito, sinimulan ni Jesus na sawayin ang mga bayang pinagganapan niya ng maraming himala dahil hindi sila nagsisi. 21. Kahabag-habag ka, Corazin. Kahabag-habag ka, Betsaida. Sapagkat kung ang mga himalang ginawa sa inyo ay ginawa sa Tiro at Sidon, noon pa man ay nagsisi na sana sila at nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo bilang tanda ng pagsisisi. 22. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas magaan pa ang magiging parusa sa Tiro at Sidon kaysa sa inyo. 23. At ikaw, Capernaum, sa palagay mo ba ay itataas ka hanggang sa langit? Hindi. Ibababa ka hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung ang mga himalang ginawa sa iyo ay ginawa sa Sodoma, nanatili sana ang lungsod na iyon hanggang ngayon. 24. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas magaan pa ang magiging parusa sa Sodoma kaysa sa iyo. 25. Nang panahong iyon ay nanalangin si Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ang mga bagay na ito ay iyong inilihim sa mga marurunong at matatalino, ngunit ipinahayag sa mga tulad ng mga bata. 26. Ama, sapagkat ito ang iyong kinalugdan. 27. Ang lahat ng bagay ay ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpakitaan niya. 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. 29. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba. Sa gayon ay makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. 30. Sapagkat magaan ang aking pamatok at magaang dalhin ang aking pasan. Pangwakas na mensahe. Kung natapos mo nang basahin o pakinggan ang mga kasulatang ito,
at nauunawaan mo ang kanilang mensahe, idinadalangin ko na ang banal na espiritu ang siyang gumabay sa iyo, magpanibago sa iyo, at magbago ng iyong buhay. Habang sinusunod mo ang mga utos ni Jesus, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa iyo. At habang ibinabahagi mo ang kanyang salita sa pamamagitan ng pag-share, pag-like, at pagkomento sa video na ito, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa pamamagitan mo, upang ang iyong buhay ay magbunga at ang Diyos ay maluwalhati.